So mga tol, sumabog po ang balita kagabi lang na nagpost ng poster ng laban ng Gervonta Tank Davis versus Jake Paul, ang Netflix Torquay na may gold buds, at magaganap umano ang laban na yan sa November 15 sa Atlanta at exclusive na ipapalabas ng live sa Netflix. So yan nga pong Netflix Torquay mga tol ay affiliate branding ni Torquay Alalsik, pero agad din pong binura ang nasabing post ng poster. Pero dahil may nakapag-screenshot ng poster mga tol, agad kumalat yan. Bukod yan, maging ang Ring Magazine, ibinalita din po ang laban ng Jake Paul versus Gervonta Tank Davis. At ayon po sa balita mga tol, exhibition match umano yan. Champion nga po itong si Tank Davis sa 135 pounds, habang si Jake Paul lumalaban sa cruiserweight at heavyweight division. Kaya siguro exhibition dahil malayo ang agwat ng kanilang timbang. Subalit dahil binura ang nasabing post, naguguluhan ang mga fans kung totoo nga ba yung balita na yan o hindi. Pero sinasabi ng iba mga tol, hindi naman siguro maglalabas ng fake news ang isang naka-gold buds. So abangan na lang natin ang susunod na balita tungkol dyan. Matatandaan na pinaplano din na maglaban si Jake Paul at Anthony Joshua, pero nag-collapse na pala yan dahil sa network issues. So kung totoo ang Jake Paul versus Gervonta Tank Davis, ang masasabi lang natin mga tol, kaya pala ayaw labanan ni Tank Davis si Manny Pacquiao dahil si Jake Paul pala ang tinatarget nito. Sa kabilang banda naman mga tol, nag-utos na po ang IBF na kailangan depensahan ni Bakram Murtasalyev ang kanyang IBF Super Welterweight World Title dito kay top 3 contender sa IBF na si Josh Kelly, matapos po makansela ang force bid ni Bakram Murtasalyev at number 1 contender Erickson Lubin. Ibinalita na po kasi ng Ring Magazine noong nakaraan na itong dapat na makakalaban ni Murtasalyev na si Lubin nag-iba ng ruta. Si Vergel Ortiz na ang makakalaban ni Lubin na magaganap sa October 18. Sumabalik tayo kay Bakram Murtasalyev at Josh Kelly. Kailangan nila makipag-deal sa isa't isa within 30 days. Hanggang September 19 nga po ang palugit sa kanila. Kapag hindi sila nagkasundo, mauuwi po yan sa first bid. Sa kabilang dako naman mga tol, pinakitaan po ni Murodjon Akhmadaliev ng bato-batong katawan at 6-pack abs si Naoya Inoue. Hindi po nagpatalo itong si Naoya Inoue. Nagpakita din si Inoue ng kondisyon na katawan at 6-pack abs, habang kasama niya ang WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion Japanese Subaru Murata. Yan po ang bagong sparring partner ni Naoya Inoue. Matapos makipag-sparring ni Inoue kay Tapales, si Murata naman po ang naka-sparring niya. Malakas nga din po itong si Murata. Sa mga hindi po nakakaalam, dinurog na po nitong si Murata si Yukinori Ugoni noong maglaban sila nito lang buwan ng May. Technical knockout sa round 6 nga po ang sinapit ni Ugoni dito kay Murata. May undefeated record nga din po itong si Murata at may 100% knockout ratio. May record na 10-0 with 10 knockouts. Kaya kung mapapansin mga tol sa picture, medyo namula ang mukha ni Inoue at nagkabukol pa sa bandang kaliwang mata nito. Mukhang nakatikim si Inoue ng lakas ni Murata.